So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video at for today's video, magbibigay ako ng first impressions sa na-announce na bagong series ngayon ng Xiaomi na nakaka-excite. Of course, the Xiaomi Redmi Note 14 series. So pero focus natin sa first impression natin is sa Xiaomi Redmi Note 14 4G. Maganda kaya to? At malapit na to ma-release sa Philippines. Tara mga J-Vlog, check natin. So next mga J-Vlog, gusto ko magbigay ng first impressions dito sa Xiaomi Redmi Note 14. Kahit na wala pa tayong official na review dito sa smartphone na to, kahit na announcement pa lang siya sa global, gusto ko na agad magbigay ng first impression bago lumabas dito sa Philippines para mayroon kayo idea kung sulit ba itong smartphone na to. So number one sa display niya, sa display is all goods AMOLED. Malaki rin naman yung screen size niya. I think yan na rin yung standard 6.6 inches. Pero yun nga, again, wala akong nakitang detail na kung anong refresh rate niya. So, okay naman yung resolution, Full HD Plus 1080p. Doon lang tayo sa refresh rate nagkakatalo. Hopefully talaga, beyond 90Hz. Or kahit na standard 90Hz, sige, accept na natin yan. Wag lang 60Hz. Kasi 60Hz is a big no-no na yan, again, when it comes sa mga smartphones na lumabas ngayong 2025. Ilalaban mo ngayon AMOLED kung ganyan naman ang refresh rate mo na yung ibang smartphones, matataas pa refresh rate, naka-AMOLED din. Paano naman yun, di ba? So, yun mga J-Vlog, hopefully, sa PH variant ng Xiaomi Redmi Note 14 4G is iba yung refresh rate or talagang meron siyang mataas na refresh rate na ma-offer. Next sa OS. So, OS, syempre, expect nyo na yan sa mga murang smartphones today na naka-Android 14 pa sila. Kaya, when it comes sa naman, software update, may track record din naman si Xiaomi when it comes sa mga budget smartphone or entry-level smartphone sila. Kaya expect nyo na ma-update din naman to sa Android 15 with HyperOS 2. Sa camera naman next, meron siyang triple rear camera system. So, yun lang, nakakalungkot sa... Yes, triple rear siya, magandang pakinggan. Nandun na yung macro, nandun na yung main. Pero I don't know bakit ginawa pa nilang depth sensor. Sana ultra-wide. Ultra-wide is very, mas useful yan na camera when it comes sa day-to-day basis, di ba? So sana ultra-wide camera, pero maganda na ring addition kasi yung ibang mga entry ngayon is dual camera na lang talaga or minsan sabi nilang triple camera pero walang sense yung dalawang camera. Pero dito sa Xiaomi, macro lens is a big addition din naman yan kung triple rear camera system siya. Pero yung depth sensor again, it's just a sensor, hindi po yan lente. So, iba kasi tinatakpan pa yan, di ba, pag nagpo-portrait or Sensor lang po yan mga J-Vlog, hindi po yan mismong lente ng smartphone. Pero yung front-facing camera ng Xiaomi Redmi Note 14, mataas din, 20 megapixels. Next, sa chipset, so sa chipset, na-explain ko na yan kanina, MediaTek Helio G99 Ultra is okay rin naman yan, don't worry. Medyo weird nga when it comes sa Note 14 series, di ba, or sa Note series kasi usually Snapdragon talaga nilalagay nila. Pero okay rin naman na addition when it comes sa 4G na MediaTek Helio G99 Ultra. Ilang beses rin natin na-test yan. Okay na okay rin naman po yan. Snappy rin yung chipset na yan. Next, sa kanyang in-display fingerprint scanner, which is okay din. I think sa mga entry level ngayon is ganyan na talaga. Lalo na sa presyo niya, siguro presyo niya is 8 to 10,000. Okay na okay rin na in-display fingerprint scanner siya. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog sa battery and sa fast charging rate. So, 55 watts fast charging. So, 33 watts fast charging rate. So, the best na yan. Pinaka-minimum na rin yan, I think, na ma-offer na fast charging rate sa mga ganitong smartphones. Pero nakakatuwa na yung mga entry ngayon is beyond 5K na po ang ino-offer na battery capacity. So, 5,500 mAh battery capacity. Napagandang addition yan. So, mas makunat. Expect nyo yan. Pero, syempre, pag bibili tayo nito, tatry natin ito sa game test. Titingnan natin kung makunat ba talaga ang battery ng Xiaomi Redmi Note 14 4G. So, ilang mga J-Vlog so far yung first impressions ko dito sa smartphone na to based sa kanyang specifications. So, napaka-solid din naman ng kanyang specs sa kanyang presyo. At kung interested kayo dito, abang-abang na lang kayo. Ilalagay ko rin naman yung link niyan sa description box. At sana nakatulong ito kung napupusuan nyo ang Xiaomi Redmi Note 14 4G. So, ayan mga ka-J-Vlog, nakaka-excite ngayon itong January. Grabe, hataw ang mga brands ngayon. Like, Huawei, naglabas din niya, magbibigay first impression. Huawei, Tecno, Honor, Poco, tas ito si Xiaomi ngayon. Si Xiaomi ay parang, meron nang na-launch na nga sa global, itong Xiaomi Redmi Note 14 4G. Pero nagkakaroon na tayo ng rumors na malapit na itong ma-release sa Philippines. Ngayon, magbibigay ako ng first impressions dyan sa bagong labas sa 4G smartphone ngayon ni Xiaomi, ang Xiaomi Redmi Note 14 4G. So, yun nga, merong possibility na ma-release ito ngayong January 2025.
at may nakita akong leak. At kung itatrack nyo ang presyo ng Xiaomi Redmi Note 13, ang presyo niya nasa below 10,000 segment. So there's a possibility na ganyan din ang price ng Xiaomi Redmi Note 14 4G. At feeling ko syempre, dito kasi sa binigay nating site, dito kasi sa global niya mga ka-J-Vlog, 3 variant siya, 6GB 128, 8GB 128, at 8GB 256. So there's a possibility na 3 variants ulit ang ilabas sila or 2 variants lang. Pero siguro ang range niyan mag-i-start sa 8,000 pesos. So siguro ang presyo ng 6GB 128 niyan is 8,000, 8GB 128 is 9,000, tapos yung 8GB 256 is 10,000 pesos. Kasi parati natin titignan yung track record ni Xiaomi when it comes sa mga predecessors niya na ganyan ang presyohan ng Xiaomi Redmi Note series lalo na sa 4G. Hindi po yan tataas ng 10,000 pesos. So kung ganyan ang presyo niyan, definitely maganda ring i-purchase ang Xiaomi Redmi Note 14. At hindi natin alam kung January or February malalabas itong smartphone na to. So sana ngayong January, kasi kung itatrack nyo rin ang record ng Xiaomi Redmi Note 13, early 2025 talaga yung nilalabas. Since na-announce na to last year, yung global version ng Xiaomi Redmi Note 14, there's a possibility na ma-release na to ngayong 2025, early 2025 dito sa Philippines. So yun. So syempre wala pa, tingnan din natin sa Shopee, baka meron na ring pinost ang Xiaomi about dyan. Search na rin natin Xiaomi Redmi Note 14. Bibili tayo nito mga ka-J-Vlog. Re-review natin to. Xiaomi Redmi Note 14. So sad to say is wala pa rin siyang available or even pre-order when it comes sa Xiaomi Redmi Note 14 sa Shopee. So kung meron naman na ilalagay ko na lang link niya sa description box pag napanood nyo to ng late 2025 or mid 2025. So first of all, dito muna tayo sa display quality ng Xiaomi Redmi Note 14 4G. So syempre, naka-AMOLED display to. So yan din naman yung hatak ng Note 14 ng Note series when it comes sa 4G variant na naka-AMOLED na siya. Meron siyang 6.67 inches AMOLED display na may resolution na Full HD Plus 1080p resolution. When it comes dito sa site, wala akong nakita na kung anong refresh rate niya. So sana 90 or 120 Hz kasi wala akong nakita kung 90 siya or 120. Wag lang sana 60 Hz. Kasi 60 Hz is a big no-no na yan, lalo na sa ganitong presyo, 'di ba, na smartphone. So sana beyond 90 or 120 Hz refresh rate. So kung 60 Hz, medyo yan yung magiging disadvantage ng Xiaomi Redmi Note 14 4G. Even though AMOLED, yes, AMOLED siya acceptable. Pero yung iba kasing brands na ganitong presyo, 120 Hz AMOLED, tapos Full HD Plus 1080p, yun yung maganda doon, advantage yun. Tapos iba nga, naka-curve pa eh. Sana dito sa Xiaomi Redmi Note 14 4G, hindi natin alam. Syempre pa, yung official na variant dito sa Philippines, sana magkaroon siya ng mataas sa refresh rate. Hindi siya standard na 60 Hz. Ito siyang OS na Android 14 with HyperOS 1. Sa chipset, dito tayo ngayon sa chipset magpo-focus. So, sa chipset, yung global is MediaTek Helio G99 Ultra. Pero octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz, and sa GPU nakamali G57 MC2 siya. So the G99 Ultra is still a powerful chipset yan sa mga entry or 4G smartphones today. Pero medyo weird kay Xiaomi ngayon, 'di ba? Usually kasi pag ganitong Note series, focus sila is Snapdragon 'di ba? Naka-Snapdragon 'yan yung mga Note 11. Pero medyo weird ngayon sa Note 14 is nag-MediaTek sila, MediaTek Helio G99 Ultra. Which is okay naman na chipset yan mga J-Vlog. Nakikita natin sa mga Transsions phone, sa Vivo, di ba, sa mga Oppo. Pero dito sa Xiaomi, syempre G99 Ultra is still a good chipset or snappy chipset naman yan. Kaya don't worry, when it comes sa 4G variant ng Xiaomi Redmi Note 14 series, okay naman din po yung nilagay nilang chipset. Ilang beses ko na rin na-try ang G99 Ultra. Kayang-kaya mag-handle ng mga games ngayon sa high settings. Pero kasi, yung iba is hindi piniprefer itong G99 Ultra kasi hindi pa siya gaano na-optimize sa mga ibang games. I think sa COD ganun siya, di ba? So, hayaan nyo lang, baka naman in the next update, di ba, magkaroon din yan ng optimization sa certain games na gusto nyo. Pero when it comes sa performance-wise, maganda naman din po ang G99 Ultra. Meron siyang triple rear camera system na main camera niya is 108 megapixels at yung front camera niya
is merong 20 megapixels. Meron siyang 2 biometrics which is face unlock at fingerprint scanner at magandang balita yung fingerprint scanner nito ay in-display. Pagdating sa battery, beyond 5K, 5,500 mAh na removable battery with 33 watt fast charging. So yun mga ka-J-Vlog ang ating first impression sa Xiaomi Redmi Note 14 4G. Again, wala pa ring official na announcement si Xiaomi kung kailan to ma-release. It's either ngayong January or February or March. Ganyan din naman yung track record ni Xiaomi when it comes sa Note series nila, early of the year, di ba, kumbaga. So, kung ma-release to ngayong January, ayan, ilalagay ko naman ora-orada yung link niya sa description box kung mag-offer na si Xiaomi ng mga promos about sa Xiaomi Redmi Note 14 4G. So, okay rin naman yung specs niya. Doon lang talaga tayo nagkakatalo sa refresh rate. Hopefully, mataas talaga. Kasi wala akong nakita eh. Malay natin, di pa rin natin alam sa PH release, di ba? Kasi global to. At syempre, camera rin natin magandang itry yan. Lalo na sa Note series, di ba? Yan din ang fino-focus. Especially the camera performance. So, yun, mga ka-J-Vlog ang ating first impression sa Xiaomi Redmi Note 14 4G. So, pag na-release sa Philippines, abangan nyo na lang po yung full review, game test, and of course, unboxing ko sa smartphone na yan.